Proverbs chapter 6, verses 1 to 11. My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Usapang pera at ang halimbawa po ng langgam. Brothers and sisters, alam po ba ninyo na sa isang pag-aaral na inilathala ng Business Inquirer, isang section po yon sa Philippine Inquirer broadsheet. Now, sa isang pag-aaral po na inilathala ng partikular na dyaryong ito kamakailan lamang, ay lumalabas po na halos kalahati po ng bilang ng mga Filipino, o 44% to be exact. 44% of Filipinos are worried about not being able to pay their bills and loans in full despite a bump in their income. Kasi po sa pareho ding survey, 42% po ng mga respondents ang nagsabi na nadagdagan ang kanilang income. Pero sa kabila nun ay halos kalahati pa rin ang nagsasabi, malabo, nababayaran namin ang lahat ng aming mga pagkakautang. Now, sa isang hiwalay din po na pag-aaral, sinasabi na kapag inipon po ang lahat ng sandali, o ang lahat ng oras na ginugugol na isang average adult sa pag-iintindi po, sa pag-aalala tungkol sa kanyang present or current financial situation, at maging ang tungkol sa kanyang future, perhaps may kinalaman sa kanyang retirement. Pag daw po inipon, pagka daw po sinuma yung lahat ng oras na ginugugol mo ng pag-iisip at pag-iintindi sa bagay na yan, ito daw po'y aabuti na isang buong taon. Ganon kadaming oras ang inilalaan natin para po sa pag-iisip sa mga problema nating financial. At sa pareho din pong pag-aaral, sinasabi naman na 25% ng average adult ang nauuwi po sa pagkakaroon ng iba't ibang mga karamdaman dahil po sa labis na pag-aalala tungkol sa pera. Mitsa po pala ng buhay yung financial stress. Kaya muli po, umaasa ako magiging tulong, nananalangin ako na magiging tulong at pagpapala sa atin muli ang mga pagbubulay-bulay natin ngayong umaga, sapagkat yan po ang dahilan kung bakit iniwan sa atin ng ating Panginoon ang mga karunungan at ang mga gabay na narito sa pamagitan po ni King Solomon. And so,
He that hath an ear, let him hear. Na mapapansin po ninyo na ang pera o ang issue na may kinalaman dito ay isa po sa madalas tinatalakay na paksa sa Book of Proverbs. Gaya ng marahil ay narinig nyo na ang kayamanan o ang salapi ay maaari pong maging isang malaking pagpapala at maaari din po itong maging isang malaking sumpa sa atin. And God's wisdom concerning how we view it and how we handle it, that makes the difference between it being a curse and being the blessing that God wants it to be sa buhay po natin. Gaya ng alam nyo na, may mataas pong pagpapahalaga, may mataas pong prioridad, unfortunately and lamentably, sa kasaganaan, may mataas na pagpapahalaga sa kaunlaran, sa kalagayan, sa buhay, sa atin pong lipunan. Madalas, ang may pinakamagandang sasakyan, ang may pinakamataas na posisyon, ang may kapangyarihan, etc., ang uupo sa pinakaprominenteng lugar sa isang handaan, halimbawa. Kaya isang kabalintunaan po sa marami, ang marinig, ang salita po ng ating Panginoon, ang pagtuturo po ng ating Panginoon na nagsasabi na may lalo pa pong mas mahalaga kaysa dito. How much better, says Proverbs 16:16, how much better is it to get wisdom than gold, and to get understanding rather than to be chosen than silver. You see, no amount of money in the world can compare to the value of having God's wisdom and of having God's instruction on how to live and to be able to obey that instruction. You see, sa Biblia po, walang sino mang tao na hindi nagpapahalaga sa karunungan at hindi nagpapahalaga sa gabay ng Diyos. Walang sino man tao na walang tunay na pagkatakot sa Diyos ang maituturing na totoong namumuhay ng masaganang buhay. Sapagkat yung pagkakaroon po ng maraming pera o pagkakaroon po ng magandang kalagayan sa buhay materially ay hindi kasing kahulugan ng pagkakaroon po ng masaganang buhay. Pwede pong magkaiba yung dalawa na yon. Tingnan niyo po ang halimbawa na ibinigay dito sa Proverbs 19:21-23. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. The desire of a man, meaning what is desired of a man, is his kindness. And a poor man is better than a liar. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Yung pagkakaroon po ng kagandahang loob pala, yung pagiging hindi sinungaling pala, ay lalong mainam sa mata ng Diyos kaysa pagkakaroon po ng maraming kayamanan. Itinuloy pa po ni King Solomon doon sa chapter 22 ang diwang ito, kung saan sinabi naman niya, a good name, verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Brothers and sisters, what good is a great wealth if everyone around us has no respect for us? Or if our testimony is no good before them? Anong kwenta po ng karangyaan kung kilala tayong nanlalamang sa kapwa, kung kilala tayong credit grabber, kung kilala tayong hindi tapat sa tipanan, kung kilala tayong mapanira ng iba, etc. Kaya nga ba ganito ang emphasis po doon naman sa Proverbs 28.
verse 6, better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. In short, living a life that is morally upright is more valuable than money in the sight of our sovereign God. Now, bukod pa po dito, nagpapaalala din si Solomon sa atin na hindi kayang magbigay ng kapayapaan at katiwasayan ng kayamanan. Uulitin ko yon. Hindi po kayang magbigay ng kapayapaan at katiwasayan ang kayamanan. Sapagkat hindi nito kayang magbigay ng katiyakan sa atin, ng kasiguruhan sa atin. Bakit? Sapagkat tandaan po natin na maaari lamang tayong magkaroon ng tunay na tumatagal na kapayapaan, tunay na tumatagal na katiyakan sa buhay kung ang source ng kapayapaan na iyon ay lalong dakila, lalong makapangyarihan, lalong malaki. Hindi kayang tinagi ng anuman o sino mang pwedeng maging banta dito. Amen? Kung walang pwede na mananaig na threat sa kung ano pa man yun, o kung sino pa man yun, asawa, anak, trabaho, etc. May threat ba sa mga yon? Oh, you better believe it. Oh, nawawan, namamatay ang asawa, nagkakasakit ang mga anak. Alam nating lahat, mga kapatid, na ang Diyos lamang ang may gayong katangian. Wala pong mas malaki sa Diyos. Wala pong mas makapangyarihan sa Diyos. Wala pong maaaring tuminag sa Diyos. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay, none can stop His hand and say to Him, what doest thou? So sa liwanag po ng mga ito, ano po ang paalala sa atin? Labor not, Proverbs 23, 4 and 5. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Baka po, mamali tayo ng unawa doon. Bayaan yung basahin ko ito, this time sa New King James Version. Do not overwork. Amen? Hindi masama na pangarapin at magtrabaho ng tapat upang ikaw ay sumagana sa buhay. Hindi yun ang ipinagbabawal. Ang ipinagbabawal, do not overwork to be rich. There's the key word there. Do not overwork. Kung patayin ang sarili mo. Because of your own understanding, cease. Will you set your eyes on that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. Kung meron pong hello, love, goodbye, meron din pong hello, sahod, goodbye. Hindi natin sinasabi na walang bentahing ibinibigay ang pagkakaroon ng ipon, ng savings. Hindi po. Hindi po mali at hindi masama ang pagkakaroon ng dudukutin, wika nga, sa mga panahon ng pangangailangan. In fact, yan po yung pangalawang punto na ating tatalakayin mamaya-maya lamang. Ang warning dito ay doon sa misplaced trust na maaari nating ilagak. So kung ano ang meron tayo, habang ang puso din natin, at the same time, ay lumalayo na sa Diyos. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. At ito palagi ang takot ko as your pastor. Na minsan, nananalangin tayo, napagpalain tayo ng Diyos. At kasama nyo kami, nananalangin para dyan. Pero madalas ang nangyayari kapag pinagpala na tayo ng Panginoon, kung ang ibig sabihin niya na pagtatagumpay sa hanap buhay, o kung ibig sabihin niya na paggaling sa isang karamdaman, ang malungkot pag sinagot ng Diyos ang mga panalangin natin, yung pa nagiging dahilan.
Yung lakas na binigay sa iyo ang dahilan para gamitin mo para lumayo ka sa Diyos. Yung biyayang financial ang dahilan para gamitin mo para gastahin sa mga bagay na malayo at walang kinalaman sa Diyos. Yun yung kalungkutan. Because, kasama nyo kaming nanalangin eh. Para lang sa dulo, look what I have done. Look what I have accomplished. Nakalimutan that a man can receive nothing except it be given him from above. Do not allow that to happen to you. You see, paulit-ulit na ipinapaalala ko, hindi mahirap sa Diyos ibigay yan. Hindi rin mahirap sa Diyos kunin yan. Kahit nga po sa dollar bill, may reminder. What, 59:1 na ngayon ang exchange rate? Sarap ng may kamag-anak sa US, amen? Na generous. Kahit nga po sa dollar bill, may reminder, in God, we trust. Amen? Oh my. Madalas po kasi, ang kasaganaan, ang kadakumpayan sa buhay, nagiging dahil pa nga ng paglayo ng tao sa Diyos, na para bagang hindi na siya kailangan. 1 Timothy 6, familiar passage to many of us. Beginning verse 6, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Kung akala natin ay bago yan at nakabibigla pa yan, no. Sabi ko nga, madalas kong sagot sa mga fellow ministers natin, it does not surprise me anymore. Nothing is new under the sun. Sinabi na dito eh. For the love of money, verse 10, is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Andun yung cause and effect. They have erred from the faith. Ano ang effect? They pierced themselves through with many sorrows. Sa una lang masaya, nakakalasing po ang pagtatagumpay. Ano mang klase yan. Ano man ang kalikasan yan. Verse 7-10, tungkulin ng mga shepherd, under shepherd, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. In God we trust. In the living God, who giveth us, ang galing, who giveth us all things to enjoy. Killjoy? No, to enjoy. Hindi madamot ang Diyos. Generous ang Diyos. Kung pinagkalooban ka ng mga bagay sa mundong ito, pagpasalamatan mo siya at i-enjoy mo ang lahat ng ito. Pero huwag mong ipagpalit ang mga ito sa Kanya. Again, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Diba? Kasabihan, ang layo na narating mo, hindi ka na ma-reach. Yun po kasi ang madalas nadala. Nawala yung kababaang loob, yumabang, na para bagang pag nasa itaas, hindi nababagsak. I'm telling you, hindi totoo yan. Gumagana pa rin ang law of gravity kahit nasa buhay. Bakit hindi babagsak ang Bibliang ito na hawak-hawak ko? Tangi dahil hawak ko. Sandali kong bitawan, tapos. Amen? Simple, but I would like to believe na it delivers the message to all of us clearly. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy,
that they do good and they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Yun nga yung palaging paalala, magtatanong tayo. Pag may pagpapala, hindi ano ba pwede kong bilhin? Hindi masama yun, pero ang tamang unang sagot o unang tanong, paano ko ba magagamit ito for the advancement of His kingdom? Amen? Madalas na nating naririnig, when God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Verse 19, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may wholly hold on eternal life. Now may dalawang warning o babala ang makikita po natin mula sa ating passage this morning. Una, nandun po yung warning for putting up security for a friend or a stranger. Babala laban sa pagbibigay ng garantiya para sa utang ng iba. Yan po ay ang tinatalakay from verses 1 to 5. Ang pangalawa, nandun din po yung warning against idleness. Babala laban sa katamaran. Yan naman po ang tinatalakay ng verses 6 to 11. Simulan po natin. Babala laban sa garantiya para sa utang ng iba. My son, if thou be surety for thy friend, if thou stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Do this now, my son, and deliver thyself when thou art come into the hand of thy friend. Go, humble thyself, and make sure thy friend. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Pagdating po sa usapang pera, hindi lamang po ina-address ni Solomon ang tungkol sa kahalagahan ng pag-iipon. Mahalaga ang pag-iipon. At ganun din ang kahalagahan ng wastong paggasta. Sa kabanata pong ito, nagbibigay din siya ng seryosong pagpapayo tungkol naman po sa usapin ng pagbibigay garantiya sa utang ng iba. Kahit yung utang po na yon ay sa kaibigan mo pa. Lalo namang mag-ingat ka kung ang binibigyan mo ng garantiya ay di mo masyadong kilala. Stranger. Alam po ninyo, ito po ang unang pagkakataon dito sa Proverbs na binabanggit ang salitang surety. At yun yung wag mo raw gagawin pagdating sa usapin ng pera o utang. 4 na beses pa po itong babanggitin dito sa Book of Proverbs. Pero ano po bang ibig sabihin ng salitang ito? Well, para po madali nating maintindihan, bayan yung basahin ko sa inyo isang familiar passage and story to many of us. Genesis 43. Ito po yung punto kung saan ay gustong makita ni Joseph, the governor of Egypt, ang kanyang youngest brother na si Benjamin. Pero dahil nga matagal na nawala si Joseph na minamahal ni Jacob, ay hindi niya gustong mawala pa yung bunso. Pero yun ang kondisyon ni Governor Joseph sa mga kapatid niya para sila'y pakawalan at para mabigay yung supply nila. You know the story. Anyway, basahin natin yung bahagi na ito. Nakausap na ni Judah ang kanyang ama. Sa verse 8. Kaya nga sinabi ni Judah sa kanilang ama, Ama, pumayag na po kayo na isama namin si Benjamin para makaalis na po kami agad at makabili ng pagkain para hindi po tayo mamatay lahat sa gutom. You know the story? You remember, merong famine? Verse 9, igagarantiya ko po ang buhay ko para kay Benjamin. Yung surety sa Proverbs, yun ang ibig sabihin. Itinataya mo buhay mo.
Singilin po ninyo ako kung ano man ang mangyari sa kanya. Kung hindi po siya makabalik sa inyo ng buhay, sisihin po ninyo ako habang buhay. Get it? Oh, got it? Amen. Hence, basically, brothers and sisters, surety in Scripture is a legally binding a guarantee to pay for someone else's debts or responsibilities. In modern terms, becoming surety for thy friend is being someone's co-signer. O sa wika at sa mas madali nating maintindihan guarantor. Amen? Nakukuha niyo yon? Ikaw ay guarantor para sa utang ng iba. Ano po ang payo tungkol dito? Mula verses 3 to 5, ang sabi, go, hasten, plead urgently with your neighbor. Bilisan mo. Kung mawala ka dyan, wag mo ilagay ang sarili mo sa ganyang delikadong sitwasyon. Amen? Inaakala kong kailangan natin ng ganitong pagpapaalala. Ang halimbawa pa na nga na binigay run for your life. Parang isang mabibitag na usa. Amen? Flee like a deer is fleeing from a hunter. Tumakas ka sa gayong bitag na para bagang ang buhay mo nakadepende dito sapagkat yun na nga ang totoo. Nakadepende dyan ang buhay mo. Tumakbo ka, tumakas ka sa ganong trap hanggat pwede. Hanggat may pagkakataon pa. Ano po ba ang posibleng panganib ng bagay na ito? Well, maaari pong maganda ang intensyon natin. Bakit natin tinutulungan ang isang kaibigan sa kanyang paghiram ng pera sa iba? Maaari din pong maganda ang kalagayan niya noong mga panahong nanghihiram siya. Tila may kakayahan po siya na talagang mabayaran ang obligasyon nung panahon na yon, nung nanghihiram siya. Pero hindi ito ang palaging tamang desisyon, mga kapatid. Maganda ang intensyon, pero pwedeng maling desisyon. Kung sakali po kasing mabigo ang ating kaibigang tuparin yung pangako niya, sa pagbabayad ng kanyang hiniram, maaari itong sumira sa inyong samahan. Sapagkat hindi mo inaasa, ikaw ang mananagot ng kanyang mga obligasyon. You see, no matter how strong the friendship is on the day of the loan signing, it is unlikely that it will remain strong on the day that the loan becomes delinquent. Maliban pa po sa possibility na tayo nagiging amateur providence sa kanila. Amen? You remember the story of the kukul and the caterpillar? Nakita ng bata, hirap na hirap yung caterpillar na makahulagpos sa kukul. Sa awa ng bata, with matching tears, tinulungan niya, tinanggal niya yung kukul. At alam ninyo ang ending, hindi ba? Hindi na siya naging butterfly. Namatay na siyang caterpillar. Kailangan niya pala yung struggle na yon. Pero hayong ka to the rescue. Bakit? Well, maawain ka Generous ka. Ano itinuro mo sa iba? Pagkakailangan mo, umasa ka na lang sa iba. Narito ako na laging nakasalo. Yung iba, takot, masabihan na madamot ka, etc. So, ibig sabihin, nakadepende ang appreciation mo sa sarili mo sa kung ano sasabihin ng iba. We are complete in Christ. Okay? Hindi nakadepende ang katauhan mo sa gusto mo, kailangan mo marinig ang bait-bait mo. Ay, sabi ko na nga ba, confirm, ang bait ko. You don't need that. Now, hindi po dinidiscourage ang pagiging generous natin. Ang kahandaan nating tulungan ng iba na makaahon sa kanilang desperadong situation. Pero dapat ito'y voluntaryo sa panig natin. At ang salapi ay atin. Magandang halimbawa dyan si Paul in the case of Onesimus.
doon sa Philemon, verses 18 and 19. Tinulungan niyang mabayaran ni Onesimus ang mga pagkakautang nito kay Philemon, you see. Pero anong mahalagang makita natin doon? Yun yung kanyang sitwasyon, desperadong kalagayan noong mga panahon na yon. Walang promise na kung muli kang malalagay sa ganyang sitwasyon, tutulungan kita uli. Walang masama po ang tumulong sa iba. Marahil ginagawa mo yun sapagkat dama mo ang seryoso at valid na pangangailangan. Kaya ka tumutulong. Ang pinapaalala po dito, laban sa pagsugal sa sarili mong karangalan, base po sa di tiyak na intensyon, hindi malinaw na motivation at resolve ng ating kaibigan. Meaning, at least, kung tayo po ang manghihiram para sa ating personal na pangangailangan, kung kilala natin ang ating sarili, kung tayo po ay mayroong mataas na sense of responsibility and accountability, nalalaman natin kung gaano tayo magpupursige na mapanagutan ang responsibilidad natin. Alam natin kung ano ang willing nating isacrifice. Huwag lamang mapulaan ang testimony natin at ang pangalan ng Panginoon. Wala pong ganyang assurance pagdating sa iba. Hindi natin lubos na nababasa ang isipan ng iba. Maiiwanan kang humaharap sa problema. Amen po ba? Pangalawang observation, o pangalawang punto, babala laban sa katamaran. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Now, tila baga endless po ang posibleng application ng mga talatang ating binasa. Kulang po ang oras na mayroon tayo para matalakay lahat ng mga possibility na ito. Pero narito po ang ilang obserbasyon. Una, obvious po dinidiscourage po sa mga talatang ito ang katamaran. Yung kasalanan po ng katamaran ay ang kabiguan nating mapagtanto na ang tapat at masipag na paggawa, pagtupad ng ating tungkulin ay nagdadala po ng kaluwalhatian sa Diyos. Whatever you do all to the glory of God. Pag naiintindihan natin yan, magkakaroon tayo ng mataas na pagpapahalaga sa masipag na paggawa. Ito pala'y paraan ng pagsamba ko sa Diyos. Kung ako ay magiging isang mahusay at efficient na dentista, ito pala'y paraan ng pagsamba. To God be the glory. Great things He hath done. Dr. Ijoy is the place to go. I'm telling you, mura na, may libreng kwento ka pa. Saan ka pa, amen? Praise be to God. Bago po pumahulog si Adam sa kasalanan, binigyan na po siya ng Panginoon ng privilege. Privilege yung paglingkuran siya. Genesis 1:28. So hindi by product ng kasalanan ang paggawa. Dinisenyo ito ng Diyos. Mula pa po doon sa simula, may dangal po, may dangal sa tapat at parehas fair na paggawa. Higit pa dyan, may kabanalan po sa paggawa. Kaya na sinasabi ko kanina, nagdadala ito ng kaluwalhatian sa Diyos.
Sumasamba tayo at naglilingkod sa Diyos sa tuwinang tayo gumaganap ng may galak at may dalisay na puso sa ating tungkulin. Ephesians 6, beginning verse 5, Mga alipin, sundin nyo ang inyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang, pagkatakot, na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin nyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Verse 7, Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para bagang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. Amen? Nabukod po dito, nag-iwan din si Paul ng ganitong warning sa 2 Thessalonians 3, beginning verse 6. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iniuutos namin sa inyo na layuan nyo ang sino mang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinapangaral namin sa inyo. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Hindi kami tumanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran. Sa halip, nagtrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi para bigyan kayo ng halimbawa para sundin ninyo. Nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo, huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho, freeloader, walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Huh? Pagka hindi ka busy, dami mong time. Amen? Dami mong time para alamin ang buhay lang may buhay. Kung ikaw ay abala, wala kang time. Sapagkat gusto mo maging productive ang bawat sandali mo. Paano mo malalaman yan? Simple. Pag may hawak mo cellphone mo, marami kang time. Maliban na lang kung ang trabaho mo naka-connecta doon. Malinaw po kung ano ang tayo ng Biblia sa usapin ng paggawa. Walang dole out. Pangalawa pong observation. Sa halimbawa ng langgam na ibinigay dito, ang kapansin-pansin po ay ang kasipagan. Ang kapansin-pansin po ay yung kahandaang magtrabaho ng mga langgam kahit walang amo, kahit wala silang pinuno. Meaning, hindi sila kailangang bantayan. Hindi sila kailangang silip-silipin. Hindi sila kailangang pilitin, takutin para lang gumawa. Kusa silang gumagawa. Alam nila kung anong tungkulin nila at gumagawa sila diligently sa mga ito sa tamang panahon. Amen? Meron po ba nagmamando sa mga langgam? Okay, doon tayo. Buhatin niya mga yan. Walang ganun eh. Pero alam niya. Innate sa langgam. Yung sense of, ito ang aking mga kakayahan, gagawin ko ng may buong lakas. Ginagawa ito diligently at sa tamang panahon. Again, go to the house, thou sluggard. Consider your ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Wala pong procrastination. Pangatlong observation, nabanggit natin yung tamang panahon. Yun po ang sabi, tamang panahon. Bilang Kristiyano po, dapat tayong makilala na hindi nagnanakaw ng oras. Magulang eka nga sa oras. Di ba? May mga ganun eh.
magulang sa oras, magulang sa trabaho, o mapanglamang. Napakapangit mong testimony yan. Kung makilala ka na ikaw ay Kristiyano, dumadalo sa SGBC, yan ang tao rin, napakagulang sa oras. Ha? Ang lungkot. Malungkot. Kaya kung oras po ng paggawa, dapat tayong masikap na gumawa. Huwag tumunganga, huwag magpahinga. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with all thy might. Ecclesiastes 9:10. At dahil may tamang oras para sa pamamahinga, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. So hintayin mo yung tamang oras ng pamamahinga. Hindi masama ang magpahinga. Ang masama ay ang magpahinga sa panahong inaasahang may ginagawa ka pa. May tungkulin ka pa. Ano po sabi ng Ecclesiastes 5:12? The sleep of a laboring man is sweet, whether he eat little or much. Matamis ang pagpapahinga ng taong masikap na nagtagal. Amen? When you take a break, parang, sarap. Much needed break. Much needed rest. Bakit? Napagod ka. Yung natulog buong panahon sa trabaho niya, mamamahinga, papahinga na naman. Oh, my. Matamis ang pahinga ng isang taong naghanda bago sumapit ang panahon ng pangangailangan sa buhay. Amen? Hindi kontra po yung paghahanda, pagpaplano sa hinaharap. Hindi po yun kontra sa unawa that your God is sovereign. Pagkatapos mong manalangin, give us this day our daily bread. Ano sabi ni Paul? Huwag pakainin ang hindi gumagawa. Get it? Pagkaraan mo, Panginoon, ikaw ang pinagmumula ng lahat. Give us this day our daily bread. O magsimula ka na magtanim para ibigay niya ang iyong kakanin sa araw-araw. Isang bagay pa. Huwag po tayong gumawa ng kung ano-anong dahilan. Maiwasan lamang natin ang mahirap na gawain. Maiwasan lamang natin ang mapagod. Yung little, pag nag-accumulate, dami na yon. Yet, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. Ano po yung palinghadong kasabihan? Di bali ng tamad, di naman pagod. Kung magpapatuloy tayo sa gayong baluktot, nakatwiran, at kahit ako natawa doon sa. At kagawian, darating po ang kahirapan sa ating buhay ayon sa mga talata na parang magnanakaw. In other words, bagat datnan ka ng panahon ng mga pangailangan na salat at baka mawala pa sa iyo kung anong meron ka. Pagpahalagaan mo kung anong meron ka. Baka kung anong meron ka, kunin pa sa iyo. Mawawala dahil hindi mo pinagpahalagahan at patuloy mo ipinagpapabukas yung pwede mo namang gawin ngayon. Pero hindi lamang po physical ang katamaran. Meron din pong mas dangerous pa kaysa dito. The spiritual slothfulness. Tungkol dito, bayaan niyong basahin ko ang komentaryo ni Douglas Wilson sa kanyang aklat, The Seven Deadlies. The sluggard is wiser in his own conceit than 7 men that can render a reason. Proverbs 26:16. The condition of the contemporary church is exactly this. The result of spiritual sloth. We are wise in our own conceits, like the church in Laodicea.
We think we can see, but we are blind. We think we are rich, but we are poor with regard to the things of God. We are impoverished. And the worst thing is that we don't know we are impoverished. We don't have an understanding that this is our condition. Part of the reason is pressure from unbelieving culture that is around us and our failure to withstand the pressure. In times of cultural deterioration, pressure is always applied to invert the moral order. Isaiah 5:20 says, "Woe to those who call evil good and good evil." The world has always had lazy people, but historically, they were always recognized as such. We live in a time when this sluggard mentality is treated something that should be praised. Nabaliktad na ala. In 1950, the average 14-year-old kid had a vocabulary of 25,000 words. Today, the average kid has a vocabulary of 10,000 words, 4 of which appear to be cable, Xbox, Netflix, and dude. But how is this up and coming generation of the ignorati described to us in our public discourse? Street smart, amen, savvy, irreverent, and refreshing. Industry and diligence are mocked, and the baseball hat on backwards is the mark of a sage. We praise the lazy and exalt the sluggard. We do this even though we know that God mocks the ungodly, the lazy, and those who refuse to work for what they desire. This means laziness is a sign of contempt for God. End of quote. Brothers and sisters, just as physical laziness tends to create poverty, so spiritual laziness causes spiritual poverty. The question is, do we make time for our most worthy God? Do we give the best of ourselves and our efforts to God? Or all do we give to Him are our leftovers, you see? Mga kapatid ko, with all sincerity, dalangin ko, magtagpuan po nawa ang bawat isa sa atin na nagtataglay ng diwa na minsan ay sinambit ni Oswald Chambers. My utmost, oh my God, for your highest. Amen. Let's all stand up.